po si Benison Estareja. Naging isang ganap na nga po na bagyo or tropical depression itong binantay natin na low pressure area habang binabagtas po yung pagitan ng Eastern Visayas at ng Bicol region. Binigyan po ito ng pag-asa ng pangalan na Tonyo o yung 20th na bagyo ngayong 2020. Pangalawa naman, isa sa mga naging dahilan po kung bakit ngayon lamang alas 8 po ng gabi tayo naging bagyo, itong si Bagyong Tonyo, ay dahil nakapagtala po tayo ng gustiness na umaabot ng tropical density dito po sa may area ng Bicol region. And as of 10 p.m. ay nasa vicinity po itong si Bagyong Tonyo, yung sentro nito sa bayan ng Monreal sa may Pigao Island, Masbate. Inaasahan po natin na tatawid dito sa may pagitan po ng West and Southern Luzon sa susunod na 12 oras. Kita po dun sa ating satellite animation itong mga makakapal na ulap. Associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan at kanina kapansin-pansin na naapektuhan itong Eastern Visayas and Bicol region. Sa mga susunod po na oras, aasahan pa rin natin itong other parts of Bicol, yung western part, itong Calabarzon, Central Luzon, magkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan sa susunod na oras. Gayun din ang especially dito sa may Marinduque, Romblon, and Mindoro provinces at maging dito sa Panay Island. Makakaranas din tayo ng malalakas na mga pag-ulan. Kapansin-pansin din in other parts of the country, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains dito sa parte ng central and western sections of Mindanao at dito rin sa may eastern portion of Luzon. Sa ngayon po yung lakas ng hangin nitong si Tropic per hour malapit dun sa sentro nito. Yung gustiness naman ay umaabot sa 75 kilometers per hour matapos tumama sa kalupaan. At inaasahan yung pagkilos nito is pakanluran or westward at may kabilisan nito around 25 kilometers per hour. Ito po yung official track ng Pag-asa when it comes to Tropical Depression Tonyo. Kapansin-pansin po, pakanluran yung magiging kilos nito hindi lamang sa susunod na 24 oras, kundi maging sa pinakauling track ng Pag-asa, Tropical Depression Intensity po, yung nakikita natin throughout its course over here in Southern Luzon, patungo dito sa West Philippine Sea at palabas ng ating bansa. Sa mga susunod na oras nga, kung ang pag-uusapan natin ay sentro, dadaan itong si Bagyong Tonyo dito po sa Masbate, dadaan ng Sibuyan Sea. Then sa magdamag, sa madaling araw ay dadaan dito sa may Romblon, sa Tablas Strait, sa gitnang parte ng Occidental and Oriental Mindoro. At pagsapit po ng umaga, estimate natin ay nasa may kanlusapit naman po ng umaga hanggang tanghali ay nasa may West Philippine Sea na ito. At pagsapit po ng gabi ay nasa may northern part na ng Palawan as a tropical depression pa rin. Inaasahan namang lalabas nito ng ating area of responsibility sa Monday ng umaga, that is November 9. Ito pong lahat na pinag-usapan natin ay sentro. Pero dahil knowing na itong si Bagyong Tonyo ay malawak naman po, around 300 kilometers, is hindi lang po yung mga nabanggit natin na lugar yung mga apektuhan. No? Naapektuhan na itong Eastern Visayas, itong buong Bicol region, at maapektuhan pa rin itong mga kababayan natin sa Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, itong Panay Island, Western Visayas, at malaking bahagi pa ng Mimaropa. Nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 ng mga lugar. Meron po tayong signal number 1 sa Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, gayon din ang buong Masbate, kabilang ang Burias and Ticao Islands. Signal na Samar at sa northwestern portion of Samar Province. Signal number 1 din po dito sa central and southern portions of Quezon Province, central and southern portions of Laguna, central and southern portions of Cavite, at sa buong Batangas po ay signal number panghuli. Signal number 1 din tayo dito po sa Marinduque, Romblon, Oriental and Occidental Mindoro, Calamian Island sa Palawan, gayon din sa northwestern portion of Aklan kung saan kabilang po ang Boracay, southern portion of Antique kabilang ang Kaluya. Ano nga ba nga asahan natin pag meron tayong signal number 1? Bukod dun sa mga moderate to heavy to at times intense na mga pag-ulan na finorten, nito lamang nakalipas na mga araw, ay aasahan din po yung mga bugso ng hangin hanggang 60 kilometers per hour. Magiging movement nitong si Bagyong Tonyo when it comes to its track is westward, patungo po dito sa pagitan ng Mimaropa at ng Panay Island.
Yung first landfall as a tropical depression ay naitala po kaninang alas 9 ng gabi dito sa Ticao Island. Inaasahan po yung westward movement to. Yung mga posibleng tamaan nung sentro, kung ang sentro lang po ang harapan natin, si Masbate, Romblon, at Mindoro provinces simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Inuulit natin yung mga magiging pagulan po. Doon tayo mag-focus sa ngayon bukod pa doon sa mga gusty winds. Asahan pa rin yung mga moderate to heavy and at times intense na mga pagulan dito sa Bicol region. Gayun din sa Calabarzon, Marinduque, Romblon, Oriental and Aurora, makakaranas din ng malalakas na mga pagulan. At sa eastern sections din ng mainland Cagayan and Isabela, kahit malayo po sila dito kay Tropical Depression Tonyo. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng bansa, maging dito sa Mindanao at maging dun sa Northern and Central Luzon, asahan po makulimlim pa rin ang magiging panahon dahil dun sa trough nitong si Bagyong Tonyo at may mga light to moderate at times heavy rains kapag meron tayong mga thunderstorm. Inulit natin, possible po kapag nagpatuloy yung malalakas na mga pagulan ay posible ito magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Possible din po yung magguho ng lupa doon sa mga bulubundukin na lugar at possible sa mga paligid po ng Bulkang Mayon. At pinipinpoint din natin dahil itong si Bagyong Tonyo ay naapektuhan din yung mga dinaanan nitong sinabagyong Quinta, sinabagyong Rolly at si Pipito, ay mag-ingat po, pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dito sa Bicol region na nasalanta nitong si Bagyong Rolly. Sa Lopez, Quezon din po kung saan nagkaroon ng matinding pagbaha, pinag-iingat natin sila doon. Pa rin po, kung nagkaroon tayo ng mga warnings nitong araw po ng Sabado, by Sunday po asahan pa rin natin yung mga thunderstorm advisory, rainfall advisories, ganyan din ang flood advisories na ini-issue ng Hydromet Division ng Pag-asa, at ang heavy rainfall warnings din na ini-issue ng Pag-asa Regional Services Divisions throughout the country. Dating po sa lakas ng hangin, meron tayong strong breeze to near gale conditions na may mga pagbugso dito sa mga areas under TCWS number 1, yung mga nabanggit po natin sa Southern Luzon and Visayas. Dahil po sa epekto ng amihan or northeast monsoon naman, ay apektado rin po ng near gale or minsang malalakas na hangin dito sa Batanes, ganyan din sa Ilocos Norte, at Northern Cagayan kabilang na Ambabuyan Islands. Kaakibat niyan kapag pumalakas yung hangin, meron din tayong matataas na mga pag-alon. Asahan po hanggang 3.5 meters na taas ang alon or more or less isang palapag po ng gusali areas ng TCWS number 1, yung mga baybayin po doon, at sa eastern seaboards ng Cagayan Valley, pababa ng Aurora, at Northern Quezon. Dahil din sa amihan, asahan din po hanggang 3 metro naman na taas ng alon sa seaboards ng Batanes, Ilocos Provinces at sa Northern Cagayan pa rin kabilang Ambabuyan Islands. So ayan nga po guys, ang pinakabagong update ng Pag-asa kanina lamang alas 11 ng gabi. Para sa karagdagang informasyon, maaari pong bisitahin ang DOST Pag-asa Weather Update sa kanilang Facebook account at Twitter, YouTube account at bagong pag-asa.dost.gov.ph. Ayan guys, sa muli ako nga pala si Hana Lisa na nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagbisita at pagsuporta at panood sa aking mga uploaded videos. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan.